Hi! Welcome to Discussions with Daya. Today, we have our guest speakers, AG and Dana. So, ngayon, pag-uusapan namin yung new media and doom scrolling. But before that, let's have our guests introduce themselves. Hello, I'm AG. I'm a graphic designer. I currently do freelance work and as a personal project as well. Hi guys, my name is Dana and I'm also a graphic designer and I'm currently doing a lot of gigs din outside of that. Two different places din. So, ayun, since new media yung topic natin today, do you consider yourselves as users of the new media as of today? Yeah, of course. Kasi di lang naman tayo graphic designer. Students din tayo. So, sa line of work and also sa school din, syempre need natin ng gamit talaga ang ating mga devices. Yeah, for me, yeah, of course, kasi parang as a graphic designer na trying to land gigs outside school nga. Parang important yung use talaga ng new media today. Kasi doon tayo mahanap ng tao. Yeah, so ginagamit mo, for your case, ginagamit mo yung new media as a platform for work and studies. Yeah. So, ano yung mga platform na madalas nyong ginagamit? For me, ako mostly ngayon Instagram, Twitter, and Facebook. Pero planning na rin to use Behance kasi para mas professional yung Yes. dating. Mostly yun yung hinahanap ng mga clients. Oo, tama. Pag Behance kasi parang cool, Yeah. seryoso, ganun. Parang may edge ka na agad. Oo, tama. Same lang din naman. Facebook, IG, and also... Kaso ito naman may TikTok and... TikTok and X din. Ayan. I use din nun. Napansin ko hindi mo sinabi yung TikTok kanina. Hindi ka talaga nagti-TikTok? Wala akong TikTok. Legit, ever since? Never mo na-try? Never ko siyang trinay. Meron akong TikTok, pero ang nakalogin doon yung account ng work ko right now. So parang wala kang digital footprint. Oo, wala talaga. Ayoko nung short Interface? form media. Ah. Yun. So, yun. Ikaw, user ka ng, Yeah, avid user ka ng TikTok. Yeah, not only lang naman for entertainment. Parang doon din kasi ginagamit for, I'm trying to do affiliation din. Doon, yeah. Yeah, influencer Yes. Shout out. Ayun. Yeah, shout out. Yun, for ano din naman, yun nga, hindi lang naman gigs na pang commissions. I do gigs din na kanta-kanta, ganyan. So, syempre, may kita kayong cover soon. Pero for now, mga events lang na mga napagigan ko yung may kita niyo doon. So, sa tingin nyo, mga ilang hours per day yung usage nyo ng mga digital platforms? Ako, in Kahit serious, average lang. Oo. Average. Actually, 3 hours per day? 3 to 4. Depende naman din sa ginagawa. Ah, Kung I need to be hands-on. Okay. Pero siguro pinakamababa na yung 2. Pero yung pinakamatagal na, siguro mga 4, ganun. Nagka-count na dun yung like entertainment, Oo, school. Yeah. May in-between breaks, pero minsan yun na din yung break ko, yung pag after mag-edit and then, sige, cellphone muna ako. Ganun lang. Mga 5-minute break. Yeah. Ako for me, siguro pag may pasok sa school, siguro mga 3 hours max. With Kasi- ano na yun? With entertainment, school. Oo, yun na yun. Parang kasama na dun yung pag nagko-commute, ganun. Kasi ayoko rin na nagpo-phone sa commute kasi nahihilo ako. So, yun. Akala ko natatakot ka mas-snatch. hindi naman. Pero yun, nahihiluin kasi ako pag nasa kotse. Okay. Pero pag mga walang pasok, siguro yun yung matagal, mga 5 to 6 hours. Kasi, parang kailangan kasi, ayun, parang research for work, ganun, personal projects. Okay. So, familiar ba kayo sa na there is this thing called new media addiction? Mas lumaganap to around during the pandemic kasi based on the studies din, syempre, na-stuck lang tayo sa bahay. If you will compare your life before pandemic, mas madalas kayong gumamit ng new media during pandemic and post-pandemic. Actually, yeah. Ngayon na di kasi gaya ng
pandemic, hindi mo nakakaano yung mga tao eh. Hindi mo face-to-face na nakakaharap eh. Kaya, kahit nasa bahay, bumagdamag ka lang din nasa phone in terms ng malibang mo lang sarili mo. Nung after pandemic na, nung nakilala mo na yung mga people, ginawa mo na siyang sense of communication. Kaya Yeah. tuloy, ang nangyayari is that, yun nga, mas humaba yung hours ko in comes to social media. Syempre, different places nakapunta ka na sa mga places na gusto mong puntahan ng pandemic, you meet the people, you get to experience the things that you used to love before the pandemic, di ba? Ako, for me, personally, nung pandemic talaga, Sobra chronically siya. online. Kasi, parang, syempre wala kang form of communication with other people, with your friends and family. So, kumbaga parang, wala talagang choice na mag-social media. Tapos yun nga, parang hindi pwede lumabas. So, parang, ano pang pwede mong Yun na gawin lang sa talaga bahay? Like, we diba? were left with no choice. Oo. Pero ngayong, like, after post-pandemic, parang, actually, last year, tinatry kong bawasan yung, ever So- since last year, tinatry kong bawasan yung social media intake ko. So, ayun, pansin ko ngayon, pag tinignan ko yung Instagram archives ko, yung mga story ko, sobrang daming Yung blank. mga ano na. Hindi naman PowerPoint ko. I mean, parang ang dami niya ng blank. Kasi hindi na ako araw-araw nagsustory. Ganun. So, parang, ngayon kasi, I'm trying to live in the moment. Ba? Pero yun. Great memories. So parang sa'yo, hindi, like kusa siya, hindi ka parang nawala na lang ng gana. Oo, Or intentional somewhat, siya. oo. Kasi parang napansin ko kasi nung pandemic, parang yung brain ko natusta. Parang gano'n. So parang I'm Actually, trying to true. fix that ngayon. So, when you think about it, nagigilty ba kayo pag nag-scroll kayo sa social media, tapos parang lumipas na mga, let's say, 3 hours, do you feel guilty na parang, oh my God, wala akong natapos, ganito, ganyan. There's that guilt feeling. Oo. Lalo na pag alam mo sa sarili mo na hindi okay yung progress mo. And then, shocks, nag-cellphone lang ng cellphone. Kaka-cellphone mo yan. Yun, legit na ko. Kaya, yung moments na yun, syempre, self-realization for you to, na din na, shocks, grabe. I mean, alam mo yung sinasabi nilang addict sa phone. Yun na talaga, parang hindi man ang OA man paghinga na ng addict mo. Pero, nakikita Andun mo na siya yung effect talaga Yeah. Sa mga hobbies nyo, does it include new media? Or no naman? Siguro, yung hobby ko kasi, or I'm doing the things I love is when it comes to music talaga. Siyempre, andun yung Spotify, makinig ka. And part din ng line of work in gigs din. Siyempre, kailangan mo mag-aral ng mga kanta and everything. Kaya yung hobby ko din, actually, hindi man totally scrolling or anything. Basta nakikinig ng music, may source of lang talaga. Kayo ba yung mga type na nagbe-binge watch? Ako, siguro, like, in a year, mga twice. Series na yun? Like, matatapos mo yun? Oo. Gano'ng katagal ka nagbe-binge watch? Let's say, sa isang upuan, mga ilang episodes siguro yan? at most, mga 5 1-hour episode. So, mga 5 Oo, hours. kaya ko yun. Love that. Sobrang invested ako. Pero normally, actually, tamad kasi ako manood nung dire-diretso. Kaya hindi ako nagsisine madalas. Kasi ayoko nung upo lang ako tapos wala akong ginagawa. Parang nabobore ka. Oo, ang boring kasi. So yun, minsan lang talaga, may mga shows lang talaga na kaya Sobrang ko interested Oo, ka. oo. Na napapaupo. Oo. Wow. Ako naman, actually wala pa ako na binge watch din na actually bagong series or movies. More on rewinding lang ng mga rewatching ng mga mga old, mga napanood ko na talaga, natapos ko na ng series. Pero yung sabi mong dire-diretso din, like Eddie. So, hindi kayong parang sa isang upuan, makaka 5 episodes ka, ganun. Siguro, makakapag 5 ako. Pag-focus ako. Pero kasi, yun nga, same lang din kay AJ. Parang gusto ko din na may ginagawa ko while... Parang siyang white noise. Yeah. Parang gusto mo lang na may something na while you're doing your work, May white noise. Okay. Since ikaw, hindi ka masyadong nagde-digital, like hindi ka prone to
using media so much or consuming it, unlike Dana, are you aware of the thing called doom scrolling? Yes. How would you, ano yung pagkakaalam mo sa doom scrolling? Parang yung mga brain rot na Yung parang chronically, chronically online. online, nakahiga, tapos parang yun nga, doom scrolling. So parang you're unaware na sa present kasi masyado ka nang Oo. in the zone. Yes. Ikaw, Dana. Ako naman, parang this month ko lang ata, nung nakapag-TikTok uli ako ng bongga. Doon ko lang din naalaman yung term na doom scrolling. Makes sense naman kasi Oo. na, syempre, dire-diretsong scrolling and sa cellphone eh. Parang makes sense naman talaga kung bakit doom scrolling yung pangalan. Oo. So, ako kasi, feeling ko, based sa mga kinakwento niyo, feeling ko, mas doom scroller ako sa inyo. Kasi, pampatulog ko yun. Minsan, if, kunyari, higa na ako ng 10, makakatulog ako ng 1. Like, chronically online na ako by that time. Pero, like, scroll lang sa TikTok. Hindi ako makausap, just like, scroll ka lang ng scroll. So, you're tiring yourself out. Oo. Hanggang sa antokin na ako. And feeling ko, ang bad habit nun. Kasi di ba usually sabi nila, ilayo mo yung phone mo for like an hour before you sleep. Hindi ko kaya. Parang baby ko na yung phone ko. Ayun lang naman. Oo, parang, alam niyo yung mga kwento na pag nagising ka, tapos kakapain mo yung phone, tapos pag hindi mo nakapa, parang magigising ka na uy, asan yung telepono ko? Mapapabangon ka na lang din. Diba? Yung pag tinanong ka, anong una mo ginagawa? Ako kasi phone bago magdasal. Minsan hindi pa nakakapagdasal. Kayo, what's the first thing that you do when you wake up? Ay, ganun din naman. Phone Lalo ko din. phone ko. I'm guilty na ginagawa ko yun. Ikaw, AG, phone? Or hindi? Ako hindi. CR. Oh. Okay. CR. Grabe. Sobrang responsible. Hindi kasi ako ganun ka-attached sa phone ko. Lalo na pag umaga. Kasi parang pag umaga, dedicated siya for planning and journaling. Wow! So yun, ayun, share ko yung technique ko dyan. Para, kunwari pag busy ako, yung phone ko, nilalagay ko sa baba, sa sala. Iniiwan mo? Kasi iniiwan ko siya intentionally. Para pag kunwari may hunch akong parang, kunwari gagawa, tapos parang gusto ko mag-phone, tatama rin ako kasi nasa baba. Oh. Tapos kunwari pag may mga gabi na yung kinabukasan wala akong pasok, gagawin ko yung phone ko. Since wala naman alarm, nakalagay siya sa kabilang side ng room. So, Para kapag gising ko, hindi ko siya hanapin. grabe. I think, okay, ang una kong gagawin tomorrow, pagkagising ko, magsi-CR ako. Maghihilamos naman. Oo. Ayun. Okay, so, alam nyo ba, yung doom scrolling, well, popular naman na siya before, pero there is this psychological background behind it. So, naging doom scrolling siya kasi people are prone to consuming negative information than positive. So, parang ang nangyayari din is when you doom scroll, you get addicted. And physiologically, ang nangyayari is nagkakaroon ng addiction kasi may surge tayo ng dopamine. So, kada surge nun, syempre, parang technically parang drugs lang din. Now, once you keep consuming it, masasanay na yung katawan mo until there becomes an addiction. So, parang, ayun nga, since according din sa psychology na we're more prone to negative, parang na-try nyo ba ever na there's this negative news or event in the Philippines or kahit saan na news na hindi mo mapigilang alamin yung mga nangyayari? Like, you want to keep yourself updated to it. Siguro nung kami ng parents ko, yun talaga sila mama. Nagulat ako, naka-livestream talaga sila and everything. Tapos ako naman, syempre, di ako makapag-voice out totally kasi onti lang information na alam ko. Eh, syempre, sabi ni mama, kakasal pa mo, wala ka pa natutunan yan. Oh my gosh, talaga sabi ko, nga no. Ako naman, though, right now, hindi pa ganun ka-solid yung masasabi ko. Pero, ano na din yung part na, okay, Chinese, na tumakbo dito sa sino hindi magtataka nun, tas hindi pa alam yung background and everything. Sabi ko nga, no. Tas,
doon parang sense of ano na lang din. Parang siguro ano din yung, hindi naman anxiety. Kasi hindi naman ako totally na Like, sobrang triggered oo. nun. Siguro yung curiosity ko lang na parang Yes. gusto ko lang ma-fulfill lang, di ba? Ayun, so, ayun nga, I think curiosity plays a big role pagdating sa pag-consume ng new media. Kasi syempre, di ba, what would make you use social media? Of course, you get curious with what you can consume, di ba? So ikaw, bilang social media, like into social media management, what do you think piques someone's curiosity? Ang hirap. Dapat pala ako na lang sumunod. Let's say kapag gumagawa ka ng content, what makes you think na it's a good content na, uy, papanoorin to ng tao? Siguro kapag parang, kasi di ba pag social media management, ibig sabihin may minamanage ka na, brand. Siguro, important yung kilala mo yung brand and kilala mo yung target audience ng brand. So, parang when you make content, kumbaga makuha mo yung interest ng target audience. So, ngayon, uso ngayon sa Philippines yung parang bandwagon marketing. Yes, Yung yes. Kung anong uso ngayon. Lahat ng yun ganun na yung sa content. Domino's pa lang, di ba? Kakapost lang kahapon. Di lahat, Yung sales ng interested. Domino's. Oo, mukhang AI pa nga eh. Parang ang kagandahan lang nun kasi, tulad nun may mga political undertones yung mga content. Parang yung mga taong unaware doon sa issue, nagiging aware sila. So parang in a way, intriguing na siya, at the same time, informing. Yeah, may positive pa din. Ayun. Okay. So, since ikaw, na-experience mo yung, let's say, doom scrolling during the pandemic, were there changes sa personal life mo? Like, hindi naman sleep deprivation, pero like, nagbago yung sleeping schedule mo, hindi ka na maayos kumakain. In a way, ganun. May mga changes ba sa regular routine mo? Nung pandemic, psychologically oo. Kasi parang, since hindi nga ako, parang wala nung ability to go outside. So, walang human interaction. So, parang, Doon ka nag-venture out. kasi parang, yun nga, ano pang gagawin mo sa loob ng bahay? Ka na lang, scroll ka na lang. Do you believe na one can seek validation sa social media? Hindi talaga. Hindi. Ayan yung tinatry kong anuhin ngayon. Baguhin. Kasi parang ever since the pandemic, there was this need na, since hindi ako nakakalabas, kumbaga, yung validation, makuha mo online. Yes. So parang, Kasi wala ka ng ibang maka-interact eh. Wala kang friends na mamimit, wala kang ano. So kumbaga, Everybody's- everything online talaga. Oo. Parang, in the long run kasi, grabe yung naging effect niya sa akin. So basically, nung pandemic kasi, I was very insecure. Kasi syempre, social media, so parang, Kung ano-ano na nakikita mo. Kasi parang yung algorithm, pag may nakita kang di ba, pag nag-doom scroll, once may pinanood ka ng related doon. Sunod-sunod na siya. Sunod na yun. So kumbaga, Kahit sa platform na. Oo, kahit once nag-doom scroll ka, mag-spiral ka talaga eh. Tapos kung katulad mo ako na insecure before pa nung pandemic. So kumbaga, na-amplify siya nung pandemic kasi nga doom scroll ako. So kumbaga, yung nakikita ko, yun yung mga gusto kong mangyari sa akin. Ma-achieve. Sunod-sunod siya. So parang, pandemic, so parang, wala akong magawa. Parang, ganito na lang ba ako? Yung mga ganun. Nag-self-doubt ka na. Oo, so parang ayun, medyo may bad effect siya sa akin. Tapos yun nga, lumabo rin mata ko. Same. Ayun. Obvious naman, lahat na kami nakasalamin. So sakto nga actually, may binabasa kasi yung book, Trick Mirror by Gia Tolentino. About siya sa self-delusions. So parang yung first chapter kasi ng book, parang title nun is The I in Internet. Yes. So parang sabi niya doon yung parang once na nasa internet, di ba may persona. Tapos parang sa internet sisik tayo ng validation from others. Tapos parang kunwari may mga issue, kunwari yan, political issue. Parang, ayan, yung sa kunwari, yung Palestine and Israel. Yes. Ang daming mga performative online.
yung mga, like, share. Oo, yung parang I-repost mo to, Oo, ganito, yung mga ganyan. chain message Oo. na, basta yung gets, pero parang, ano lang, nabasa ko siya kahapon, sobrang, naano lang ako, kasi kahapon ko lang siya na-realize na parang lahat tayo sa internet, at some point, naging performative tayo, just for validation. Oo. So parang, di ba may issue, imbes na mag-focus tayo sa issue, yung issue, nilalagay natin yung sarili sa issue, Nagde-drift tapos away. nagiging It's about ourselves oo, na. parang nagiging it's about ourselves na Oo. imbes dun sa issue. Parang ginagawa na nating personality yung Oo, issue. tama. Ayun, yun lang. Dami ko sinabi. Okay na yan. So yun, ikaw, were there changes Yeah, up until today? Yeah, super. Super talaga. So far? Super, in a sense na, yun nga, nung pandemic. Actually, tumaba ako ng pandemic eh. Same. Kaya, nitong after pandemic, pumayat ako. And, not in a good way, na sa kakapuyat ko, naging low blood ako. Naging anemic ako actually. Kakapuyat because of that. And at the same time, regarding naman sa validation and technically may di naman sa marami akong followers or may presence. hindi naman sa ganon. Pero Bumili na kayo. Kumbaga may let's say marami na lang akong kakilala or may presence Mutuals. na ako sa Social social media media. na I have to hindi lang naman kasi ako student. Syempre, I go to church din. And Yes. dun kasi, syempre, naharap tayo sa stage. May personality ka na dun And sa syempre, church. mga nakakilala na. Kung alam niyo lang yung feed check, kung kilala niyo ako, kung alam niyo yung feed check na yon, ganun siya. I mean, maraming nagtatag sa akin, ate, ano yan? Feed check-ins po, ate Dan, mga ganun. Kumbaga, Influencer. pero I did, pero nung time na yun, eto kasi, now na 20, going to 22 na ako. Ano na ako parang, papost na lang ako if, parang gusto ko lang pag for memories, gano'n. Di gaya nung pandemic, nung 16. Grabe na, no? Ay, Parang di siyang ko- online diary diba? talaga. 17, 18. Nung time na yun. Tapos yung timeline ko pa, more on self-care, kasi yun yung algorithm ng ano ko eh. Siyempre, For mahilig ako nails. sa makeup and everything. Andun yung nade-depress niya na, shucks, ang taba ko na. Tapos, hindi pa ano. Tapos, Nagka-insecurities ka din. Parang, kaka-cellphone ko talaga. na I seek validation nung time na yun nung bata-bata. Teens era. Yun talaga yung kada post, titignan yung like counts, Oo. tinitignan yung ano. Ngayon kasi pwede nang i-hide yun, parang okay na din sa akin. Na So, parang, nai-insecure ka din sa parang number of engagements ng mga... oo. Siyempre yun yung parang, ayun nga, kung wala kasi akong masyadong friends talaga nung bata ako. Kaya parang wala din akong friends talaga. So, parang dun ka parang, nag-seek ng oo. Kaya parang nakakonect siya na, shocks, gano'n na ba? Okay lang yan. Love ko namin yan. Kaya ngayon namang, na ako, 22, parang thankful na ako na parang, character development. May totoong people ka na nagka-confidence nami-meet. ako in myself on how I work on myself Oo. talaga. Kaya, Deserve mo yan, sis. I-self-care mo lang yan. yes, self-care natin to. Huwag na kayo mag-internet. Mag-self-care na lang kayo. Ako pa talaga yung nagsabi na. Pero ayun, parang we're aware naman on the negative effects. Pero consciously, pinipilit din natin baguhin yung mga bad habits natin. And hopefully, like, ma-reach natin yung point, sana ako din, na hindi na tayo masyadong nagiging... Although, realistically speaking, internet is, or like new media is very relevant right now. And malaki siyang tulong kasi pinapadali niya yung communication, mga marketing strategies. Pero at the end of the day, we have to remind ourselves na hindi talaga dapat ino-overuse yung mga technology. Kasi it poses danger for ourselves. Kasi katulad sa inyo, nagkaroon kayo ng insecurities, you felt depressed, you experienced emotional damage. Ayan, chronically online. So, ayun, parang kahit na minsan nag-revolve yung buhay natin sa mga memes, sa mga bagay na
in the trend, I think it's important talaga na we always remember to be physically present. Especially ngayon na, although okay lang naman na mag-fit check, mag... Fit check. Oo. Wala akong example sa'yo, mabait ka kasi. Iniiwan mo yung phone mo sa sala eh. So, ayun. Ang lesson natin for today is mag-CR kayo. Pagkagising nyo. Oo. Pero ayun, jokes aside, ayun, let's remind ourselves na we're enough. Yes. And whatever you see in the digital platforms isn't always real. It's a mirror of unrealistic things din. Although, isa-part na lang natin yung mga bold talaga na influencers na nag-show ng real life. 'Di ba? Kasi behind technology, there's this phenomena phenomena na may buhay sa labas ng internet, 'di ba? So, nag-enjoy ba kayo today, guys? Ang dami ko ang dami ko natutunan. Feeling ko kailangan ko na talaga magbago. Ang role model ko na si AG. Si AJ na ako. Mag-journaling na lang din ako. Yes. Totoo. Ikaw, nasabi mo na kanina na ano pang ma-advise mo? Since you're almost there na hindi ka na... Kasi going pa lang. Oo, ikaw halfway there. Siguro lang talaga, self-control. Yun talaga yung pinaka mapagmamalaki ko sa lahat. Self-control. Tapos lang din, I mean, hindi naman kasi siya easy process. Parang 2 years din ako nag-struggle sa Guys, be social media. patient. Oo, be patient You lang have to be talaga. patient. Oo. Kasi hindi siya madaling i-break. Lang talaga, need mo lang mag-set up ng habits. Yung before, ginagawa ko, yung may timer sa phone, na kunwari, 1 hour ka lang pwede mag-Facebook. Oo, parang gano'n. Tapos after, pag naka 1 hour ka na, hindi mo na siya ma-open. Nalalak na siya. Oo, nalalak na siya. Ooh. Ang ginagawa ko before, kapag nag-aaral ako, sineset ko siya for 30 minutes. Tapos, 30 minutes na phone, 2 hours na walang phone. So, yun yung time na i-allot mo for other hobbies. For in real life things. Yung gano'n. Oh. Ayun, set ka lang talaga ng limits para, may makontrol mo siya over time. So, yun guys, take note, self-control, and be patient. Baka naman ma-pressure din kayo sa ibang mga nagbabago. It's our own processes. Ayun. So, that's it for our first episode of Discussions with Daya. Yay!